Sa isang tahimik na baryo sa Negros, ang isang yaya na dumating mula sa Siquijor ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Isang lihim na magbabago sa buhay ng isang pamilya at magdadala ng kamatayan. Ang mga takot na matagal nang itinagong sa dilim ay muling magbabalik at ang paghihiganti ay magiging mas madugo kaysa kailanman. Ang kwento ng isang pamilya, isang yaya at ang lihim ng Siquijor. Ang yaya mula sa Siquijor. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatayo rito sa harap ng dalawang patay na matatanda. Papatapos na ang ulan pero basang-basa pa rin ang buong katawan ko. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ko ang dugot putik na itak. Patuloy na umaagos ang tubig ulan sa aking muka, nahahalo sa luha at dugo. Hindi ko na kayang isipin kung dapat ba akong matuwa o magsisi. Anong klaseng ama ako na nagpalusot sa halimaw sa aming tahanan? Nakikita ko pa rin sa aking isipan ang mukha ni Eli ng gabing iyon. Umiiyak siya, nakaunat ang mga braso sa akin. Humihingi ng saklolo habang unti-unting nilalapa ng kadiliman. Muntik ko nang makalimutan ang detalye ng kanyang mata, kulay kayumanggi na may bahid ng ginto kapag tinamaan ng liwanag. Pero ngayon dito sa tabi ng dalawang katawan bumabalik lahat sa akin. Ang mga mata ni Eli na puno ng takot, ang kanyang bibig na bumubulong ng itay, tulungan mo ako. Bumabalik din ang imahe ng yaya. Si Aling Marta na nagpapanggap na tao, may mga ngiping tumutulis habang nilalapa ang aking anak. Ang kanyang boses na parang kandilang nauupos sa hangin. Masarap ang dugo ng bata mong ito, Andres. Salamat sa pagbibigay. Ano nga ba ang nagawa ko? Mula sa pagiging isang mapagmahal na ama, naging isang malupit na mamamatay tao. Nakatingin ako sa mga kamay ko, namumula sa dugong hindi na matatanggal kahit ilang ulan pa ang bumaba mula sa langit. Naramdaman ko ang bigat ng itak sa aking kamay, ang bigat ng aking katawan, ang bigat ng aking kaluluwa. Mas mabigat pa ito kaysa sa katawan ni Eli nang buhatin ko siya sa huling pagkakataon. Marahil hindi ko na kayang bumalik sa dating buhay. Wala nang tahanan na babalikan. Wala nang asawang makakasama sa pagtulog. Wala nang batang hahagik-gik sa aking mga biro. Tanging ang dilim at galit na lang ang nananatili. At dito sa gitna ng gubat ng Siquijor, habang napapalibutan ako ng amoy ng kamatayan, tanong ko sa sarili kung may halaga pa ba ang buhay. Narito ako ngayon, isang ama na hindi na iligtas ang sariling anak, ngunit handang patayin ang buong pamilya ng aswang na kumuha sa kanya. Andres, kailangan natin ng tulong. Ang mga katagang iyon ang nagbago sa takbo ng aming buhay. Naging matatag akong ama at asawa sa loob ng 8 taon, ngunit sa unang pagkakataon naramdaman kong hindi ko na kaya. Ako si Andres Salazar, 38 taong gulang, dating magsasaka at ngayon ay nagbabantay ng bukirin sa aming maliit na bahay sa bundok ng Negros. Sinisikap kong maging tamang ama sa aking anak na si Eli at mabuting asawa sa aking may bahay na si Fedil. Kulay kahel ang araw nang sumikat sa aming maliit na bahay. Ganito ang bawat umaga sa loob ng 10 taon, tahimik, payapa at puno ng pag-asa. Si Fedil ay natutulog pa, kumakain ng konting oras ng tulog matapos ang isang linggong pakikipaglaban sa lagnat at ubo. Si Eli naman, ang aming 5 taong gulang na prinsipe, ay nadiskubre ko na naglalaro sa bakuran kasama ang aming asong si Bantay. Eli, hindi ka pa naguhugas ng mukha, nak.
Sabi ko habang pinapanood ko siyang tumakbo sa paligid ng bakuran. Sandali pa, Itay. Tingnan niyo po si Bantay, nakakapit siya sa puno. Tawang-tawa niyang sagot. Napangiti ako, kay simple ng mundo ni Eli. Walang mga problema, walang mga pangamba. Sa totoo lang, kung minsan ay gusto kong maging tulad niya muli, walang ibang alalahanin kundi ang kung saan susunod na lalaruin. Sa loob ng bahay, dahan-dahan akong pumunta sa kusina para magluto ng almusal. Ginisa ko ang kaunting baboy na natira mula sa pinatay kong hayop noong 1 linggo. Umaasa akong tatagal pa ng 2 araw. Sa susunod na linggo, kailangan na naman akong bumaba sa bayan para bumili ng gamot para kay Fedil at pagkain para sa amin. Mahirap ang buhay sa bundok, pero mas mahirap ang buhay sa bayan. Nasubukan ko na noong kabataan ko ang mabuhay doon. Masyadong maraming tao, masyadong mabilis ang buhay, masyadong mahal ang mga bilihin. Dito sa bundok, kahit mahirap, may kapayapaan. May sarili kaming maliit na lupa na tinatamnan ng kamote at saging. May iilang manok at isang baboy. May tubig galing sa bukal at may hangin na malinis. May mga bituin sa langit na malinaw tuwing gabi. Habang niluluto ko ang almusal, pumasok si Fedil sa kusina nakabalot ng kumot. Andres, mahinang tawag niya. Masakit ang ulo ko. Iniwan ko ang niluluto ko at agad siyang inalalaayan papunta sa silya. Umuubo ka pa rin ba? Tanong ko. Habang hinahaplos ang kanyang likod, tumango siya at sa aking paghaplos, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Bakit hindi ka muna bumalik sa kama? Dadaling ko na lang doon ang almusal mo. Nakakasawa na sa kama, sagot niya. Gusto kong makita si Eli. Nasaan siya? Nasa labas, naglalaro. Maaari mo ba siyang tawagin? Tinawag ko si Eli at agad siyang pumasok sa bahay, puno ng putik ang paa at kamay. Nang makita niya ang kanyang ina, agad siyang tumakbo at yumakap. Inay, gumaling na po kayo? Hindi pa, anak, sagot ni Fedil na sinubukang ngumiti. Pero masaya akong makita kang masaya. Habang nagkukwentuhan sila, ipinagpatuloy ko ang pagluluto ng almusal. Naririnig ko ang tawa ni Eli habang kinukwento niya ang lahat ng nakita niyang tutubi at paro-paro sa bakuran. Naririnig ko rin ang paminsan-minsang pag-ubo ni Fedil na sinusubukang itago upang hindi mag-alala si Eli. Pagkatapos ng almusal, dinala ko si Fedil pabalik sa kama. Si Eli ay naiwang naglalaro sa sala. Habang inaayos ko ang kumot ni Fedil, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang iniipon. Andres, kailangan natin ng tulong. Tumingin ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Tulong para saan? Hindi ko na kaya, sagot niya habang humihikbi. Hindi ko na kayang alagaan si Eli ng maayos. Hindi ko na kayang gawin ang mga gawaing bahay. Hindi ko na kayang maging asawa at ina. Huwag mong sabihin yan, sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Magkakasakit ang lahat, gagaling ka rin. 2 taon na akong ganito, Andres, sabi niya. Minsan gumaling pero laging bumabalik. Hinihingi ko sa iyo para sa ating anak, kumuha ka ng makakatulong sa bahay. Bumuntong hininga ako. Hindi ko maikakaila na naging mahirap para sa aming tatlo ang sitwasyon. Naging kulang ang aking oras sa bukid dahil kailangan kong umuwi agad para alagaan sila. Naging kulang din ang oras ko kay Eli dahil kailangan kong asikasuhin si Fedil. At higit sa lahat, naging kulang ang oras ni Fedil kay Eli. Dahil sa kanyang karamdaman, saan tayo kukuha ng pera para magpayaya? Tanong ko. May kaunti akong naipon mula sa pagtitinda ng mga gulay noong nakaraang taon, sagot niya. Sapat na siguro para sa unang buwan. At pagkatapos,
magiging mabuti na ako pagkatapos ng ilang linggo. Pagkatapos noon, makakatulong na ako ulit. Hindi ako kumbinsido pero alam kong tama siya. Kailangan namin ng tulong. Kailangan ni Elaine ng isang taong maglalaro sa kanya, maghahanda ng kanyang pagkain at gagabay sa kanya habang wala ako. Sige, sabi ko. Bukas, bababa ako sa bayan at magtatanong kung may mairerekomenda sila. Sa pagkakataong iyon, hindi ko alam na ang desisyong ito ang magiging dahilan ng pagkawasak ng aming pamilya. Kinabukasan, bumaba ako sa bayan at nagtanong sa mga kakilala kung may alam silang taong pwedeng maging yaya. Maraming nagmungkahi pero isang pangalan ang paulit-ulit na binanggit si Aling Marta, isang matandang babae na kakarating lang sa bayan mula sa Siquijor. Magaling siya sa pag-aalaga ng bata, sabi ni Aling Pacing, isang matandang babae sa baryo. At dahil bago lang siya dito, siguro mababa ang singil niya. Dala ng kawalan ng ibang pagpipilian, nagpa siya akong kausapin si Aling Marta. Natagpuan ko siya sa may palengke, nakatayo sa tabi ng tindahan ng prutas. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipinpoint sa una. Siguro ang kanyang mata na parang nababalot ng ulap o ang kanyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, Aling Marta, bati ko. Ako po si Andres Salazar. May nagsabi po sa akin na naghahanap kayo ng trabaho bilang yaya. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon, parang pinag-aaralan niya ako, hindi bilang isang tao kundi bilang isang bagay. Magandang umaga rin, Ginoong Salazar, sagot niya sa isang boses na mahina pero may tiyak na lakas. Oo, naghahanap ako ng trabaho, galing ako sa Siquijor at dumating lang dito kahapon. May bata po ba kayo? Isa lang, 5 taong gulang, sagot ko. Si Eli. 5 taong gulang, sabi niya at may kakaiba sa kanyang mata na nagliwanag. Ang tamang edad. Tamang edad para saan? Tanong ko. Para matuto ng mabuti, mabilis niyang sagot. Madali silang turuan sa edad na yan. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagyang alinlangan akong naramdaman. Pero natabunan ito ng aking pangangailangan. Kailangan namin ng tulong at nandito na siya, handang tumulong. Kailan po kayo pwedeng magsimula? Tanong ko. Pwede na ngayon din, sagot niya. Wala naman akong ibang gagawin. Sasamahan kita pa uwi kung gusto mo. At kaya't sa araw na iyon umuwi akong may kasamang bagong yaya. Sa aking paglalakad kasama niya paakyat sa bundok, hindi ko mapigilan ang pagtingin sa kanya ng paulit-ulit. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Siguro ang paraan ng kanyang paglalakad na kahit matanda na ay tila walang hirap o ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid na parang naghahanap ng isang bagay. Nang makarating kami sa bahay, agad kong ipinakilala siya kay Fedil at Eli. Si Fedil ay ngumiti pero napansin kong may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Eli naman ay nagtago sa likod ng kanyang ina, tila takot sa bagong tao. Siya si Aling Marta, pakilala ko. Siya ang tutulong sa atin sa bahay at mag-aalaga kay Eli. Si Aling Marta ay lumuhod upang maging kapantay ang kanyang mata ni Eli. Hello Eli, sabi niya sa isang boses na mas mababa at mas malambing kaysa sa narinig ko kanina. Ako si Aling Marta, maglalaro tayo ha? Si Eli ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng kanyang ina, napukaw ang interes. Marunong po kayong maglaro ng taguan? Tanong niya. Oo naman, sagot ni Aling Marta. Magaling akong magtago, hindi mo ako makikita. At sa sandaling iyon, nakita kong ngumiti si Eli na wala ang kanyang takot. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan,
Naramdaman ko ang isang malamig na sensasyon sa aking likod na parang may nagbababala sa akin. Pero pinili kong huwag pansinin, heto na ang tulong na kailangan namin. Sikat si Aling Marta sa bayan bilang magaling na yaya. At mukhang gusto na rin siya agad ni Eli. Ano pa ba ang dapat kong hingin? Nang gabing iyon habang nakahiga kami ni Fedil sa aming kama, narinig ko ang mahihinang hagik-gik ni Eli mula sa kabilang kwarto kasama si Aling Marta na nagkukwento ng mga kwentong bayan. Mabuti at dumating siya, bulong ko kay Fedil. May kakaiba ako sa kanya. Bulong ni Fedil pabalik. Hindi ko gusto ang kanyang mga mata. Madilim lang ang kanyang mga mata dahil matanda na siya, sagot ko. Huwag mag-alala, masaya si Eli at kailangan mong magpahinga. May narinig akong kwento tungkol sa mga taga-Siquijor, patuloy ni Fedil. May mga kakaibang nilalang daw doon. Kwento lang yan, sabi ko. Huwag mong isipin yan, matulog ka na. Pero sa aking isipan, hindi ko maiwasang isipin ang mga kwentong narinig ko rin tungkol sa mga taga-Siquijor. Mga kwento tungkol sa mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na lumilipad sa gabi para manguha ng mga bata. Mga kwento tungkol sa mga babaeng nagpapalit ng anyo mula sa magandang dalaga sa araw patungo sa nakakikilabot na nilalang sa gabi. Ngunit isipin ko, kwento lang ang mga iyon. At sa sandaling iyon, ang importante ay may tumutulong na sa amin at mukhang masaya si Eli. Hindi ko alam na sa pagdating ni Aling Marta, nagsisimula na pala ng dahan-dahang pagkawasak ng aming pamilya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Aling Marta sa aming bahay. At sa unang tingin, tila walang problema. Si Eli ay masaya. Palaging may kwento tungkol sa mga bagong larong tinuruan sa kanya ni Aling Marta. Si Fedil naman ay unti-unting gumagaling dahil sa wakas ay may oras na siyang magpahinga nang walang alalahanin kay Eli. Ako naman ay nagkaroon ng mas maraming oras sa bukid na naging dahilan ng mas maraming ani at mas maraming kinikita. Parang nagliwanag ang aming buhay sa pagdating ni Aling Marta. Ngunit may mga bagay din akong napapansin na hindi ko maintindihan. Una sa lahat, may kakaibang amoy na unti-unting kumakalat sa bahay. Hindi ko ito mapaliwanag sa una pero parang kombinasyon ng amoy ng lupa at amoy ng dugo. Inisip ko na baka dahil sa trabaho ko sa bukid at dahil sa paminsan-minsang pagkatay ko ng manok para sa aming pagkain. Pangalawa, napapansin kong si Aling Marta ay hindi tumitigil sa mata kapag nakikipag-usap. Parang palagi siyang nakatingin sa ibang bahagi ng katawan mo, lalo na sa leeg at dibdib. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa leeg ni Eli habang natutulog ito. At ang kanyang mga mata ay parang nagniningning sa dilim. Aling Marta, tawag ko. Anong ginagawa niyo? Ginoong Andres, sagot niya gulat. Sinisiguro ko lang na tulog siya. Mahirap matulog ang mga bata kung maingay, di ba? Lalo na kapag gabing-gabi. Gabing-gabi? Tanong ko. 9:00 pa lang ng gabi. Ganun ba? Sagot niya na parang nalilito. Pasensya na, hindi ko napansin ang oras, wala akong relo, alam mo. Pangatlo, napapansin kong si Eli ay unti-unting nawawalan ng sigla. Dati punong-puno siya ng enerhiya, palaging tumatakbo at naglalaro. Ngayon, madalas siyang nakahiga na lang, parang pagod kahit kakagising lang. Eli, anong problema? Tanong ko isang araw habang nakaupo siya sa tabi ng bintana nakatitig sa kawalan. Pagod lang po, itay, sagot niya. Gusto ko lang pong magpahinga sandali. Kakaiba ka ngayon, anak, sabi ko. Dati hindi ka mapakali sa kakalaro. Ngayon para kang matanda na gusto lang ng katahimikan.
Si Aling Marta po kasi, sabi niya na halos bulong. Lagi po kaming naglalaro ng taguan sa gabi. Minsan po, hinahanap ko siya hanggang sa masasakit na po ang mata ko. Sa gabi? Tanong ko, nalilito. Hindi ba dapat tulog ka na sa gabi? Opo, itay, sagot niya. Pero minsan po, nagigising ako at nandoon siya sa tabi ng kama ko, naghihintay para maglaro. Kumunot ang aking noo. Hindi ko gusto ang ideya na ginigising ni Aling Marta ang aking anak sa gitna ng gabi para maglaro. Sigurado akong walang kabuluhan ang bagay na ito para sa isang bata. Kausapin ko siya, sabi ko kay Eli. Hindi na kayo maglalaro sa gabi. Kailangan mong matulog ng maayos. Salamat po, itay, sagot niya na may bahid ng ginhawa sa kanyang boses. Ngunit bago ko pa makausap si Aling Marta, may isa pang bagay akong napansin na lubhang nakakaalarma. Ang aming mga manok na dati ay malakas at malusog ay unti-unting nawawala. Sa una inisip ko na baka kinuha ng ahas o ng ibang mababangis na hayop. Ngunit isang gabi, nang bumangon ako para uminom ng tubig, nakita ko si Aling Marta sa bakuran, nakayuko sa isang bagay. Dahan-dahan akong lumabas, ingat na huwag gumawa ng ingay. At doon sa mahinang liwanag ng buwan, nakita ko si Aling Marta na hawak ang isa sa aming mga manok patay at duguan. Habang siya ay parang umiinom ng dugo nito. Napaatras ako, hindi makapaniwala sa aking nakita. Nawalan ako ng balanse at natisod sa isang bato na gumawa ng malakas na tunog. Agad na lumingon si Aling Marta at sa loob ng isang segundo nakita ko ang kanyang muka na mumula sa dugo at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Ngunit kaagad siyang umayos at nang tumingin siya sa akin mukhang normal na siyang muli. Ginoong Andres, sabi niya habang tumatayo, hindi kita narinig na lumabas. Anong ginagawa mo? Tanong ko, hindi makapaniwala. Ito, sabi niya. Habang itinaas ang patay na manok, may nakita akong ahas na kumukuha ng mga manok ninyo. Nahabol ko ito pero huli na para sa manok na ito. Iniisip ko kung dapat ko bang iluto para sa almusal bukas o itapon na lang dahil baka may laso ng ahas. Hindi ako kumbinsido pero wala akong ibang paliwanag para sa nakita ko. Kung ano man ang nakita ko, siguro kalaban lang ng liwanag at anino. Itapon mo na lang, sabi ko, at bumalik ka na sa loob. Gabi na. Tumango siya at naglakad pabalik sa bahay, dala ang patay na manok. Pero habang naglalakad siya, napansin kong hindi siya naglalakad na tulad ng normal na tao, parang lumulutang siya, halos hindi tumatama ang kanyang paa sa lupa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol kay Aling Marta at sa mga taga-Siquijor. May kakaiba sa kanila, sabi ni Mang Teryo, isa sa aking mga kapitbahay. Hindi sila tulad natin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. May mga kwento, sabi niya habang lumilibot ang kanyang mga mata, sinisiguro na walang ibang nakikinig. Mga kwento tungkol sa mga aswang, manananggal at iba pang mga nilalang na nagpapanggap na tao. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon, sabi ko, kahit na may parte sa akin na nagsisimulang maniwala. Makinig ka sa akin, Andres, sabi niya, seryoso ang tinig. May mga bagay na hindi maipapaliwanag ng agham. May mga bagay na kailangang paniwalaan na lang. At kung may kakaiba ka kay Aling Marta, siguro may dahilan ng kutob mo. Umuwi ako nung gabing iyon na puno ng takot at pagdududa. Paano kung totoo? Paano kung pinapasok ko ang demonyo sa aming bahay? Si Fedil ay nagkaroon din ng mga kakaibang karanasan kay Aling Marta. Isang gabi habang naghihintay kami ng antok, sinabi niya sa akin ang kanyang mga panaginip. Panaginip ko siya kagabi. Sabi niya,
Halos bulong si Aling Marta. Ano ang panaginip mo? Tanong ko. Nasa kwarto ni Eli siya, nakayuko sa kanya habang natutulog siya. At may kakaiba sa kanyang mukha, Andres. Parang hindi tao. Tapos tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata kumikinang tulad ng mga mata ng pusa sa dilim. Kinilabutan ako sa kanyang salaysay dahil nakita ko na ang mga matang iyon sa bakuran noong gabing iyon. Panaginip lang yon, sabi ko. Sinusubukang ikumbinsi ang aking sarili pati na rin siya. Huwag mong masyadong isipin. Hindi lang panaginip, sagot niya. Nagising ako pagkatapos at pumunta ako sa kwarto ni Eli. Wala si Aling Marta sa kanyang higaan. At nang tumingin ako kay Eli, nakita kong may mga marka sa kanyang leeg, parang kagat ng isang maliit na hayop. Baka kagat lang ng lamok, sabi ko, ngunit hindi kumbinsido. Hindi, Andres, sagot niya, nanginginig ang boses. 2 marka lang, malaki, parang mga pangil. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip ang mga kakaibang bagay na napansin ko kay Aling Marta. Ang kanyang kakaibang amoy, ang kanyang mga mata na hindi tumitigil sa mata, ang kanyang hilig sa paglalaro kay Eli sa gabi, ang insidente sa bakuran. At higit sa lahat ang unti-unting pagbabago ni Eli, ang kanyang pagkapayat, ang kanyang pagkapagod, ang kanyang kawalan ng sigla. Ang dating masayahing bata ay unti-unting nawawala, pinalitan ng isang maliit na katawan na tila kinakain ng isang hindi nakikitang sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maipagpatuloy ang aking mga hinala. Paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung natural lang ang mga bagay na ito at ako lang ang nagbibigay ng maling kahulugan? Isang linggo pagkatapos ng aking pag-uusap kay Mang Teryo, nagpa siya akong kausapin si Aling Pacing, ang matandang babae sa baryo na nagrekomenda kay Aling Marta. Aling Pacing, tanong ko, anong alam mo tungkol kay Aling Marta? Bakit mo natanong? Sagot niya na may kakaibang tingin. May mga kakaibang bagay akong napapansin, sagot ko, at nag-aalala ako para sa aking pamilya. Tumingin si Aling Pacing sa paligid, sinisiguro na walang ibang nakikinig, tapos hinila ako palapit. Makinig ka sa akin, Andres, sabi niya, halos bulong. Hindi ko gustong sabihin ito sa iyo noon dahil baka isipin mong baliw ako. Pero may mga kwento tungkol sa mga taga-Siquijor. Anong klaseng mga kwento? Tanong ko. Sila raw ang pinanggalingan ng mga aswang, sagot niya. Mga nilalang na kumakain ng mga buhay na tao, lalo na ng mga bata. Nagpapanggap silang tao pero sa gabi, nagpapalit sila ng anyo. At naniniwala ka dito? Tanong ko. Hindi ko alam kung totoo, sagot niya. Pero nung bata pa ako nawala ang kapatid kong babae. Sabi ng mga matatanda, kinuha raw siya ng aswang. At bago siya nawala, may dumating na matandang babae sa aming baryo galing sa Siquijor. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking katawan. Hindi ko gustong maniwala pero lahat ng palatandaan ay naroon na. Paano ko malalaman kung aswang siya? Tanong ko. May mga paraan, sagot niya. Kung hindi siya makatingin ng diretso sa mata, kung umiiwas siya sa asin at bawang, kung amoy dugo siya, posibleng aswang siya. At kung aswang nga siya, tanong ko, ano ang dapat kong gawin? Patayin mo, sagot niya, diretso at walang alinlangan, bago pa niya mapatay ang iyong anak. Umuwi ako nung gabing iyon na puno ng takot at pagdududa. Hindi ako maaaring umalis na lang basta-basta. Kahit na may takot sa aking puso, kailangan kong siguruhin na ligtas ang aking pamilya. Kaya't nang gabing iyon, nagkunwari akong matutulog ng maaga. Hinintay kong matapos ang mga gawain ni Aling Marta at hinintay kong tuluyang mapunta sa kanyang silid. Matutulog ka na ba, Andres?
Tanong ni Fidel habang naghahanda ng aming kama. Oo, sagot ko. Pagod ako ngayon. Pero bago ako matulog, gusto kong tingnan muna si Eli. Pumunta ako sa kwarto ni Eli at nakita ko siyang natutulog na. Mukhang tahimik siya, pero napansin ko na mas malamlam ang kanyang mukha kaysa dati. Mas payat, mas malungkot kahit na natutulog. Hinalikan ko ang kanyang noo at sinabing, "Mahal kita, anak." Hindi niya ako narinig pero gusto kong isipin na ramdam niya iyon kahit sa panaginip. Bumalik ako sa aming kwarto at humiga sa tabi ni Fidel. "Fidel," bulong ko, "gising ka pa ba?" "Oo," sagot niya. "Bakit?" "May sasabihin ako sa iyo," sabi ko, halos hindi marinig. "Pero huwag kang maingay, huwag kang gagalaw ng sobra." Tumango siya at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Naniniwala na ako, patuloy ko, tungkol kay Aling Marta, hindi siya normal na tao. "Alam ko na," sagot niya, nanginginig. "Kanina nakita ko siyang kumakain ng hilaw na manok sa likod ng bahay. Hindi siya gumagamit ng kutsara o tinidor, ginamit niya ang kanyang kamay. At ang kanyang mga kuko, Andres, ang kanyang mga kuko ay tumutulis." "Nakausap ko na si Aling Pasing," sabi ko. Sabi niya posibleng aswang si Aling Marta. Napaiyak si Fidel pero sinikap niyang pigilan ang ingay. "Ano ang gagawin natin, Andres? Paano natin siya palalayasin?" "Hindi lang palalayasin," sagot ko, determinado. "Dapat nating patayin bago pa niya mapatay si Eli." "Paano?" tanong ni Fidel. "May sinabi si Aling Pasing, kailangan daw ng asin at bawang. Kailangan din ng itim na langis at isang talim na pinagpala." "Sino ang gagawa nito?" tanong niya. "Hindi ako malakas para labanan siya." "Ako," sagot ko, kalmado pero determinado. "Bukas, pupunta ako sa bayan para kumuha ng mga kailangan. Pagbalik ko, gagawin natin ito." Sa pagitan ng takot at determinasyon, nakatulog kami ni Fidel, pero hindi ito ang mahimbing na tulog na sanay kaming maranasan. Ito ay isang tulog na puno ng takot at pagkabalisa. Kinabukasan, maagang umalis ako para pumunta sa bayan. Sinabi ko kay Fidel na bantayan niya si Eli at huwag iwanan kahit sandali. Sinabi ko rin na kung anumang kakaiba ang mapansin niya kay Aling Marta, agad niyang kunin si Eli at pumunta kay Mang Teryo, ang aming kapitbahay. Sa bayan, kinuha ko ang lahat ng kailangan. Asin, bawang, itim na langis mula sa isang babaylan. Bumalik ako sa bahay bago sumapit ang tanghali at napansin kong payapa pa naman ang lahat. "Nasaan si Aling Marta?" tanong ko kay Fidel. "Naglalaba siya sa likod ng bahay," sagot niya. "At si Eli, natutulog sa kanyang kwarto." Pinakita ko kay Fidel ang mga kinuha ko at sabay kaming naghanda. Nilagyan natin ng asin ang mga bintana at pinto upang hindi makapasok ang ibang aswang kung sakaling may kasama si Aling Marta. Hinahanda ko na ang aking itak at idinagdag ang bawang at itim na langis sa talim ayon sa tagubilin ni Aling Pasing. "Andres!" tawag ni Fidel habang naghahanda kami. "Paano kung nagkakamali lang tayo? Paano kung normal na tao lang si Aling Marta?" "Hindi na ako magdududa," sagot ko. "Nakita ko na ang mga palatandaan at hindi ko hahayaang mapahamak ang ating pamilya dahil sa aking pag-aalinlangan." Habang naghahanda kami, biglang bumuhos ang ulan. Hindi pa ako naranasan ng ganito kalakas na ulan sa loob ng ilang taon. Parang bumuhos ang langit sa aming maliit na bahay at ang kulog at kidlat ay parang sumasabay sa ritmo ng aking pusong mabilis na tumitibok. "Nagtatadhana ang langit," sabi ni Fidel. "May mangyayaring kakaiba ngayong gabi." May narinig kaming ingay mula sa labas at alam naming si Aling Marta iyon
papasok na sa bahay. Mabilis akong pumunta sa kwarto ni Eli upang bantayan siya. Tumayo ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang aking itak. Naghintay ako. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Fidel. "Aling Marta," sabi niya. "Basang-basa kayo, nandito po ang tuwalya." "Salamat, Fidel," sagot ni Aling Marta sa boses na pamilyar ngunit ngayon ay tila may lamig na dala. "Nasaan si Andres?" "Nasa kwarto ni Eli," sagot ni Fidel. Nag-aalala siya dahil sa malakas na ulan. "Ah, ganun ba?" sagot ni Aling Marta. Mabuti naman at inaalagaan niya ang bata. Magtatrabaho pa ako sa kusina. Marami pa akong gagawin. Narinig ko ang kanyang mga hakbang papunta sa kusina at unti-unting humupa ang kaba sa aking dibdib. Pero hindi ko hinayaang bumaba ang aking bantay. Ilang oras akong nakatayo sa tabi ni Eli, naghihintay. Sa gitna ng aking pagbabantay, napansin kong biglang nanginig ang katawan ni Eli. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. At sa isang iglap, narinig ko ang boses ni Aling Marta hindi mula sa kusina, kundi mula sa bintana ng kwarto ni Eli. "Eli!" tawag niya sa isang boses na hindi na tao. "Halika sa akin, Eli. Maglalaro tayo." Tumingin ako sa bintana at doon nakita ko siya si Aling Marta, nakayuko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa sa normal na nagpapakita ng mga ngiping tumutulis. "Ikaw," sabi ko, hawak ang aking itak. "Ikaw," sagot niya at ang kanyang boses ay parang isang ahas na nakahanda ng sumalakay. "Alam kong naghihintay ka sa akin. Naramdaman ko ang asin sa mga pinto. Naramdaman ko ang bawang sa hangin." "Umalis ka sa aking bahay," sabi ko. "Umalis ka at huwag na huwag kang babalik." "Hindi ako aalis ng walang dalang bata," sagot niya. "Kailangan ko ng bata, kailangan ko ng dugo, kailangan ko ng laman." Sa isang iglap, tumalon siya mula sa bintana papasok sa kwarto. Hindi siya gumalaw tulad ng normal na tao, parang lumilipad siya at ang kanyang mga paa ay halos hindi tumatama sa sahig. Inihanda ko ang aking itak, ngunit bago pa ako makagalaw, hinila na niya si Eli mula sa kama. Sumigaw si Eli at narinig ko ang sigaw ni Fidel mula sa labas ng kwarto. "Eli!" sigaw ko habang sinusubukang abutin ang aking anak. Pero si Aling Marta ay mas mabilis. Biglang binuksan niya ang bintana at tumalon palabas, dala-dala si Eli na umiiyak at sumisigaw. "Itay! Itay! Tulungan mo ako!" sigaw ni Eli habang unti-unting nilalapan ang kadiliman. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Nakasalubong ko si Fidel na nanginginig sa takot. "Andres!" sigaw niya. "Nasaan si Eli?" "Kinuha niya," sagot ko habang patakbong palabas ng bahay. Kinuha ni Aling Marta si Eli. Ang lakas ng ulan ay hindi hadlang sa akin. Tumakbo ako sa dilim, hinahanap ang anumang palatandaan kung saan sila pumunta. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ko ang isang anino, isang maliit na figura na tumatakbo sa gubat. "Eli!" sigaw ko habang tumatakbo. Sumagot siya ng isang mahina at natatakot na boses. "Itay! Nandito ako!" Sinundan ko ang direksyon ng kanyang boses at sa ilalim ng isang malaking puno nakita ko sila si Aling Marta nakayuko kay Eli. Pero huli na ako. Sa oras na nakarating ako sa kanila, nakita ko na ang dugo sa lupa. Nakita ko na ang mukha ni Eli puti at walang buhay. Nakita ko na ang mga mata ni Aling Marta pulang-pula at parang nagningas sa dilim. "Masarap ang dugo ng bata mong ito, Andres," sabi niya na parang kandilang nauupo sa hangin. "Salamat sa pagbibigay." Naramdaman ko ang galit na umakyat sa aking katawan. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman.
Isang galit na inalis ang lahat ng takot sa aking puso. "Papatayin kita," sabi ko habang itinaas ang aking itak. "Masyadong huli na," sagot niya. "Wala ka nang maisasalba." Sumalakay ako, buong lakas na inihampas ang aking itak. Pero si Aling Marta ay hindi ordinaryong babae. Umiwas siya sa aking atake na parang hangin. At bago ko pa maulit ang aking atake, nawala na siya sa dilim. Tumigil ako, nanginginig sa galit at kalungkutan. Sa aking harap ay ang katawan ng aking anak, walang buhay at malamig. Bumagsak ako sa aking tuhod at umiyak ng umiyak. Habang bumabagsak ang malakas na ulan, hinawakan ko ang aking anak. Umaasang makikita ko pa siyang muli. Pero alam kong huli na. Alam kong nawala na siya. Alam kong ako bilang ama ay nabigo siyang protektahan. Nagbigay-pugay kami kay Elay kinabukasan. Ang buong baryo ay dumalo, nagdadala ng mga bulaklak at panalangin. Si Fidel ay halos hindi makapagsalita at ang kanyang mga mata ay patuloy na umaagos ng luha. Ako naman ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob-loob ko umaapoy ang galit. "Pasensya na, Andres," sabi ni Mang Teryo habang nakatayo kami sa harap ng libingan ni Elay. "Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari." "Hindi mo kasalanan," sagot ko, matabang. "Kasalanan ko. Ako ang nagdala sa halimaw na iyon sa aming bahay." "Hindi mo alam," sagot niya. "Hindi mo malalaman. Pero alam kong dapat kong nalaman. Dapat kong napansin ang mga palatandaan ng mas maaga. Dapat kong naprotektahan ang aking pamilya." Nang gabing iyon, habang nakahiga si Fidel, umiiyak sa aming kama, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako makakatulog ng mapayapa habang buhay pa ang aswang na kumuha sa aking anak. Hindi ako makakatulog ng mapayapa hanggat hindi ko siya pinapatay. Kinabukasan, habang natutulog si Fidel, maingat akong naglinis ng aking mga gamit. Inihanda ko ang aking mga damit, ang aking itak, at ang kaunting pera na naipon namin. Nang magising si Fidel, nakita niya ang aking mga gamit at agad niyang naintindihan. "Hahanapin mo siya," sabi niya. "Hahanapin mo si Aling Marta." "Oo," sagot ko. "Hindi ako makakatulog ng mapayapa hanggat hindi ko siya pinapatay." "Paano mo siya hahanapin?" tanong niya. "Nawala na siya sa dilim." "Alam ko kung saan siya pupunta," sagot ko. "Siquijor, dun siya galing at dun siya babalik." "Andres," sabi ni Fidel habang hinawakan ang aking kamay. "Kung gagawin mo ito, siguraduhin mong hindi ka magiging katulad niya. Siguraduhin mong hindi ka magiging halimaw." "Hindi ko alam kung kaya ko pa," sagot ko, tapat. "Pero susubukan ko." Kinagabihan, habang payapa ang lahat, tahimik akong umalis sa aming bahay. May dalang sako ng mga gamit at ang aking matapat na itak. Bumaba ako sa bayan at naghintay ng jeep na pupunta sa daungan. "Saan ka pupunta?" tanong ng driver nang nakita niya akong naghihintay. "Sa daungan," sagot ko. "Pupunta akong Siquijor." "Siquijor?" gulat niyang tanong. "Bakit doon? Delikado ang lugar na iyon, lalo na para sa isang estranghero." "May hinahanap ako roon," sagot ko. "Isang taong may utang sa akin." Hindi na siya nagtanong pa. Pinasakay niya ako at sa loob ng ilang oras nakarating kami sa daungan. Doon, naghintay ako ng bangka na pupunta sa Siquijor. Mahirap makahanap ng bangka papuntang Siquijor ngayon, sabi sa akin ng isang matandang mangingisda, lalo na sa ganitong oras ng gabi. "Bakit?" tanong ko. "May mga kwento," sagot niya. "Mga kwentong hindi maganda. Maraming nagsasabi na ang isla ay tahanan ng mga aswang at manananggal. Maraming nagsasabi na kapag pumunta ka roon, hindi ka na makakabalik." "Hindi ako natatakot," sagot ko. "Kailangan kong pumunta roon." "May bangka ako," sabi niya matapos ang ilang sandali ng katahimikan.
Pwede kitang ihatid pero hanggang sa baybayin lang. Ayokong tumigil doon ng matagal. Sapat na yon, sagot ko. Salamat. Sumakay ako sa kanyang bangka at habang lumalayo kami sa baybayin, nakita ko ang unti-unting pagsikat ng araw. Ang maliwanag na liwanag ay nagbibigay ng pag-asa sa akin, ngunit ang kadiliman na nananatili sa aking puso ay hindi maaalis ng anumang sikat ng araw. Ano ang pangalan mo? Tanong ko sa matandang mangingisda. Ka Elias, sagot niya. At ikaw? Andres, sagot ko. Andres Salazar. Anong dala mo sa Siquijor, Andres? Tanong niya. Paghihiganti, sagot ko, diretso at walang pagtatago. Tumango si Ka Elias at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-unawa. May mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng agham o relihiyon, sabi niya. May mga bagay na kailangang harapin ng mag-isa. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Tanong ko. Naniniwala ako sa kasamaan, sagot niya. At naniniwala ako na ang kasamaan ay may maraming mukha. Minsan ang mukha ng kasamaan ay ang mukha ng aswang. Minsan ang mukha ng kasamaan ay ang mukha ng tao mismo. Nanahimik ako at hayaan siyang patuloy na gamitin ang kanyang sagwan upang ihatid kami sa Siquijor. Habang papalapit kami sa isla, unti-unting napansin ko ang kakaiba nitong atmosfera. May kakaiba sa hangin, may kakaiba sa tubig, may kakaiba sa kalangitan. Parang ang buong isla ay nakabalot sa isang hindi maipaliwanag na hiwaga. Ito na, sabi ni Ka Elias nang makarating kami sa baybayin. Hanggang dito na lang ako. Ingat ka, Andres. Salamat, Ka Elias. Sagot ko habang bumababa ng bangka. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Sigurado ka ba? Tanong niya may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kung hindi man, sagot ko, hindi na mahalaga. Pinanood ko habang unti-unting lumalayo ang kanyang bangka. Nang hindi ko na siya makita, bumaling ako at humarap sa isla ng Siquijor. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal kung saan matatagpuan ang pamilya ng isang babaeng nagngangalang Marta. Sa una walang sumasagot ng diretsyo. Lahat sila ay parang natatakot o nag-aalinlangan. Pero sa dulo may isang matandang lalaki na nagsalita. Sa kabundukan, sabi niya, may isang tahanan sa kabundukan malayo sa mga tao. Doon nakatira ang pamilya na tinatanong mo. Pero kung ako sa iyo, hindi ko na sila hahanapin. May kakaiba sa kanila. Paano ako makakarating doon? Tanong ko. Sundan mo ang daang ito, sabi niya, habang itinuro ang isang landas. Kapag nakita mo ang malaking puno ng balete, kumanan ka. Maglalakad ka pa ng isang oras at makikita mo ang isang bahay na gawa sa kahoy at bato. Iyon ang bahay nila. Salamat, sabi ko at nagsimulang maglakad. Sinunod ko ang kanyang mga direksyon at habang papalapit ako sa destinasyon, unti-unting bumibigat ang aking pakiramdam. May kakaiba sa hangin, parang puno ito ng takot at kasamaan. May kakaiba sa mga hayop, parang tahimik silang lahat nagtatago mula sa isang hindi nakikitang panganib. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakita ko ang bahay na sinabi ng matanda. Gawa sa kahoy at bato, parang ordinaryo lang. Pero sa paligid nito, nakita ko ang mga palatandaan ng kakaiba, mga hayop na patay at nakasabit sa mga puno, mga buto ng hindi makilalang nilalang. At ang amoy ng dugo at lupa na parang bumabalot sa buong lugar. Lumapit ako sa bahay, hawak ang aking itak. Hindi ko alam kung anong aabangan ko sa loob, pero handa akong harapin ang anumang kasamaan. Nang makarating ako sa harap ng bahay, nanatili akong tahimik at nakinig. May mga boses sa loob, isang matandang babae at isang matandang lalaki.
Daan-daan akong lumapit sa bintana at nakita ko sila dalawang matatanda nakaupo sa harap ng isang mesa, kumakain ng isang bagay na hindi ko makilala. Sa tabi nila ay nakita ko si Aling Marta, nakayuko at tahimik. Naranasan mo ba kung gaano kasarap ang dugo ng batang iyon? Tanong ng matandang babae na siguro ang ina ni Aling Marta. Oo, nanay, sagot ni Aling Marta. Ngunit hindi ko nadali ng buo. May dumating na ama. Malakas siya at may dala siyang itak, may bawang at itim na langis. Sinabi ko na sa iyo, sabi ng matandang lalaki marahil ang ama ni Aling Marta. Mag-ingat ka sa mga taong ito. Hindi sila katulad ng dati, natututo na sila. Pasensya na tatay, sagot ni Aling Marta. Hindi ko inakala na alam na nila ang tungkol sa atin. Walang problema, sabi ng matandang babae. Marami pang bata sa ibang lugar. Magpapahinga muna tayo dito at pagkatapos lilipat tayo sa ibang bayan. Naramdaman ko ang galit na umaapoy sa aking dibdib. Dito pala ang pamilya ng aswang na kumuha sa aking anak. Dito pala ang buong angkan ng halimaw. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pinuhat ko ang maliit na bato at inihagis sa bintana. Nabasag ito at narinig ko ang gulat na sigaw ng mga nasa loob. Sino yan? Sigaw ng matandang lalaki. Tumakbo ako papunta sa pinto at sinipa ito. Bumukas ito at nakita ko sila tatlong aswang nagulat at galit. Ikaw, sabi ni Aling Marta nang makita niya ako. Ang ama. Oo, sagot ko. Hawak ang aking itak. Ako ang ama na kinuha mo ang anak. Ako ang ama na pupugot sa inyong mga ulo. Tumawa ang matandang babae at ang kanyang tawa ay parang kalansing ng metal sa isang libingan. Isang tao lang at akala mo kaya mong talunin kaming tatlo? Alam mo ba kung sino kami? Alam ko kung ano kayo, sagot ko. Mga aswang, mga halimaw, mga mamamatay tao. Hindi lang basta aswang, sagot niya. Ako si Tandang Salome, ang pinakamatandang aswang sa Siquijor. Ito ang aking asawa, si Mang Ruben. At kilala mo na ang aming anak si Marta. Tatlo kaming aswang at ikaw ay isang tao lamang. Isa lang akong tao, sagot ko. Pero isang tao na walang takot na mamatay, isang tao na handang pumatay para sa kanyang anak. Sumalakay ako, hawak ang aking itak. Tumugon sila at nagsimula ang labanan. Si Tandang Salome ay mabilis kahit matanda na at ang kanyang mga kuko ay parang talim na kayang pumunit ng laman. Si Mang Ruben ay malakas at ang kanyang mga kamay ay parang bakal na nakakadurog ng buto. Si Aling Marta naman ay parang ahas na umiiwas sa aking mga atake. Nagsimula akong madapa at matumba, ngunit ang aking galit ay hindi pwedeng pigilan. Inilabas ko ang lahat ng aking lakas at sa isang mabilis na galaw, nasaksak ko si Mang Ruben sa dibdib. Umungol siya at nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi posible, sabi niya habang bumabagsak. Hindi pwedeng patayin ng isang tao ang isang aswang. Ngayon pwede na, sagot ko habang hinugot ang aking itak mula sa kanyang dibdib. Sumigaw si Tandang Salome at sumalakay siya sa akin na puno ng galit. Umiwas ako at sa aking pag-iwas nakita ko ang gasera sa mesa. Hinawakan ko ito at inihagis sa kanya. Tumama ito sa kanyang katawan at ang langis ay kumalat sa kanya. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, sabi niya habang unti-unting lumalapit. Hindi mo kami kayang patayin lahat. Hindi ko kailangan, sagot ko habang kinukuha ko ang posporo sa aking bulsa. Kailangan ko lang sunugin ang inyong bahay. Sinindihan ko ang posporo at inihagis sa kanya. Sa isang iglap nasunog ang kanyang katawan. Sumigaw siya, isang sigaw na parang hindi tao, isang sigaw na puno ng galit at sakit.
Kumalat ang apoy sa buong bahay at si Aling Marta ay nagsimulang tumakas. "Hindi," sabi ko habang hinarangan ko ang kanyang daan. "Hindi ka makakatakas." "Andres," sabi niya sa isang boses na parang tao na naman. "Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng pagkain, kailangan ko lang mabuhay." "Pinatay mo ang aking anak," sagot ko. "At ngayon mamamatay ka rin." Inangat ko ang aking itak at bago pa siya makagalaw, itinarak ko ito sa kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakita ko ang pagkagulat at takot sa kanyang mukha. "Hindi posible," sabi niya habang bumabagsak. "Hindi pwede." "Para kay Eli," sabi ko habang hinugot ang aking itak. Unti-unting kumalat ang apoy sa buong bahay. Napatingin ako sa dalawang patay na matatanda at kay Aling Marta na nakahiga sa sahig. 3 aswang, 3 halimaw, patay na silang lahat. Ngunit ang sakit sa aking puso ay hindi nawala. Ang pagkawala ni Eli ay hindi nabawasan. Ang paghihiganti ay walang dinala sa akin kundi pagod at kalungkutan. Lumabas ako ng bahay at sa labas napatigil ako. Tumingala ako sa langit, umaasang makakita ng anumang palatandaan ng kahulugan o kapatawaran. Ngunit nakita ko lang ang mga ulap na dumadaan, walang pakialam sa mga nangyari sa ibaba. Napagtanto ko sa sandaling iyon na ang paghihiganti ay hindi nagdala ng kapayapaan. Pinatay ko ang mga halimaw, pero naging halimaw din ako sa proseso. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatayo rito sa harap ng 2 patay na matatanda. Papatapos na ang ulan pero basang-basa pa rin ang buong katawan ko. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ko ang dugo't putik na itak. Patuloy na umaagos ang tubig ulan sa aking mukha, nahahalo sa luha at dugo. Hindi ko na kayang isipin kung dapat ba akong matuwa o magsisi. Anong klaseng ama ako na nagpalusot sa halimaw sa aming tahanan? Nakikita ko pa rin sa aking isipan ang mukha ni Eli ng gabing iyon. Umiiyak siya, nakaunat ang mga braso sa akin, humihingi ng saklolo habang unti-unting nilalapa ng kadiliman. Muntik ko nang makalimutan ang detalye ng kanyang mata, kulay kayumanggi na may bahid ng ginto kapag tinamaan ng liwanag. Pero ngayon dito sa tabi ng 2 katawan, bumabalik lahat sa akin. Ang mga mata ni Eli ay puno ng takot sa huling sandali na nakita ko siya. Ngunit ngayon sa gitna ng lahat ng ito, parang nakikita ko siya ulit. Ngunit ibang klase na ang kanyang titig. Hindi na ito puno ng takot kundi puno ng tanong. Tanong na hindi ko alam kung kailan ko masasagot. "Naipaghiganti na kita, anak," bulong ko sa hangin. Ngunit bakit parang wala pa ring kapayapaan? Lumingon ako sa sunog na bahay kung saan naiwan ang mga katawan ng mga aswang. Hindi ko na kayang tumingin pa. Binalot ko ang aking itak sa isang lumang tela at isinuksok sa aking bulsa. Oras na para umuwi. Ngunit hindi ako sigurado kung meron pa akong mauuwian. Dahan-dahan akong bumaba ng bundok, sinusundan ang ruta na aking pinuntahan. Ang mga hayop sa paligid ay tila bumalik na sa kanilang normal na mga ingay, ang mga ibon ay umaawit, ang mga insekto ay humuhuni. Parang naramdaman ng buong kagubatan na wala na ang panganib. Nang makarating ako sa bayan, napansin ko na may kakaiba sa pagtingin sa akin ng mga tao. May takot, may pag-aalangan, may pagtataka kung sino ang estrangherong ito na may dugong damit at nanlilisik na mga mata. "Nakita mo ba si Tandang Salome?" tanong sa akin ng isang matanda. Tumango ako. Hindi na niya makokontrol ang mga aninong gumagala sa gabi. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis siyang umiwas. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, hindi takot kay Tandang Salome kundi takot sa akin.
Napagtanto ko na ang mga tao rito ay alam kung sino si Tandang Salome. Alam nila kung ano ang kanilang kapwa mamamayan, ngunit wala silang ginawa. Natuto silang mabuhay kasama ang mga halimaw. Naglakad ako patungo sa baybayin, umaasang makakita ng bangka na magdadala sa akin pabalik. Malaking kaginhawahan ang dumating nang makita ko si Elias naghihintay sa kanyang bangka. "Bumalik ka," sabi niya, halatang nagulat. "Sinabi ko naman sa iyo na babalik ako," sagot ko. "Marami ang pumunta sa Siquijor na may parehong tiwala," sabi niya. "Kakaunti ang nakabalik." Sumakay ako sa kanyang bangka at nagsimula siyang magsagwan palayo sa isla. Habang lumalayo kami, tumingala ako sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagbago na ng kulay at ang araw ay unti-unting lumubog sa silangan. "Ano ang nangyari sa mga hinahanap mo?" tanong ni Elias matapos ang mahabang katahimikan. "Hindi ko na sila hinahanap," sagot ko. "Tapos na ang lahat." "Napaghiganti mo ba ang iyong anak?" tanong niya. Naisip ko ang sagot sa sandaling iyon. Napatay ko ang mga pumatay sa aking anak, pero hindi ibinabalik nito si Eli. Hindi nito pinapawi ang sakit. Hindi nito binubura ang aking pagkakasala sa pagdadala ng halimaw sa aming tahanan. "Hindi ko alam," sagot ko sa wakas. "Pero wala na sila." Tumango si Elias at hindi na siya nagtanong pa. Naiintindihan niya. May mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan. Nang makarating kami sa kabilang baybayin, nagpasalamat ako kay Elias at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang daan pabalik sa aming baryo ay parang mas mahaba ngayon at bawat hakbang ay parang may mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Fidel. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko siyang nakaupo sa harap, tila naghihintay. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. "Akala ko hindi ka na babalik," sabi niya, umiiyak. "Akala ko na wala na rin kita." "Nandito na ako," sagot ko, hinahaplos ang kanyang likod. "Nandito na ako." "Nahanap mo ba siya?" tanong niya. "Oo," sagot ko. "Sila, nahanap ko silang lahat." Nagtama ang aming mga mata at nakita ko ang pag-unawa sa kanya. Hindi na niya kailangang itanong kung ano ang nangyari. Alam na niya. "Masaya ba ang iyong puso ngayon?" tanong niya. "Hindi," sagot ko. Tapat. "Hindi pa rin." Tumango si Fidel at hinawakan niya ang aking kamay. "Halika, kumain ka muna. Pagkatapos magpahinga ka." Pumasok kami sa loob ng bahay at doon ko napansin na may mga gamit na nakaimpake. "Aalis tayo?" tanong ko. "Oo," sagot ni Fidel. "Maraming alaala rito, masyadong masakit." "Saan tayo pupunta?" "Sa Maynila," sagot niya. "May pinsan ako roon. Sinabi niya na maaari tayong tumira sa kanila habang naghahanap tayo ng bagong simula." Maynila, isang lugar na malayo sa mga aswang at manananggal. Isang lugar na puno ng ibang uri ng mga halimaw na nakasuot ng Amerikana at kurbata. Mga halimaw na hindi kumakain ng laman ngunit kumakain ng kaluluwa at dignidad. Pero kahit papaano, iba pa rin iyon. Isang bagong simula. "Kailan tayo aalis?" tanong ko. "Bukas," sagot niya. "Kung okay sa iyo, okay sa akin," sagot ko. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Kinagabihan, habang nakahiga sa aming kama, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita ang mukha ni Eli, ang mukha ni Aling Marta, ang mukha ni Tandang Salome. Paulit-ulit kong naaalala ang dugo, ang sigaw, ang takot. "Hindi ka makatulog?" tanong ni Fidel, nagising din pala. "Hindi eh," sagot ko. "Marami akong iniisip. Gusto mo bang pag-usapan?" "Hindi ngayon," sagot ko. "Baka sa ibang araw, baka kapag handa na ako."
Hinawakan niya ang aking kamay at binigyan ng maikling pisil. Nandito lang ako, Andres, palagi akong nandito. Alam ko, sagot ko at hinahawakan pabalik ang kanyang kamay. Salamat. Sa mga susunod na araw, inihanda namin ang lahat para sa aming paglipat. Nagpaalam kami sa mga kaibigan at kapitbahay. Binet namin ng ilan sa aming mga gamit na hindi namin madadala. Inayos namin ang mga papeles at dokumento. Sa huling gabi namin sa baryo, dinalaw ko ang libingan ni Eli. Dala ko ang kanyang paboritong laruan, isang maliit na kahoy na kabayo na ginawa ko para sa kanya noong siya ay 3 taon pa lamang. Anak, sabi ko, habang nakaupo sa harap ng kanyang libingan. Aalis na kami bukas. Pupunta kami sa Maynila, malayo mula rito. Hindi ko alam kung kailan kami makakabalik o kung makakabalik pa kami. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang luha. Gusto kong malaman mo na mahal kita at kahit wala ka na rito, dala-dala ka namin sa aming mga puso, hindi kita malilimutan kailanman. Inilagay ko ang maliit na kahoy na kabayo sa harap ng kanyang lapida. Ito ang laruan mo. Iiwan ko ito sa iyo para may kalaro ka pa rin. Ingatan mo ito katulad ng pag-ingat mo sa aming puso. Tumayo ako at tumalikod. Sandali kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking likod. Parang hinihipan ako ng marahang paalam. Ngumiti ako, iniisip na baka si Eli iyon nagpapaalam. Kinabukasan, umalis kami ng baryo. Nakasakay sa isang lumang jeep, dala ang kaunting gamit na naiwan sa amin, nagsimula kaming maglakbay patungo sa Maynila. Habang lumalayo ang jeep, tinignan ko ang baryo sa huling pagkakataon. Dito ako ipinanganak, dito ako lumaki, dito ako nagkaroon ng pamilya at dito rin nawala ang isang bahagi ng aking puso. Pero alam ko na kailangan naming magpatuloy, kailangan naming magsimula ulit. Hindi para sa amin kundi para kay Eli, para sa kanyang alaala, para sa kanyang pangako, para sa kanyang pagmamahal na patuloy na buhay sa aming mga puso. Hinawakan ko ang kamay ni Fidel at magkasama kaming humarap sa hinaharap, isang hinaharap na hindi namin alam, isang hinaharap na puno ng takot at pag-asa. Isang hinaharap na kahit papaano ay amin pa rin. Maaaring may mga aswang sa Maynila, maaaring may mga halimaw sa bawat sulok ng mundo, pero hindi na ako matatakot. Hindi na ako magdadala ng halimaw sa aking tahanan. Hindi na ako magiging halimaw. Para kay Eli, gagawin ko ang lahat upang mamuhay ng matiwasay at mapayapa. Para kay Eli, gagawin ko ang lahat upang panatilihin ang aking pag-ibig at kabutihan kahit na napapalibutan ng kadiliman. Para kay Eli, magpapatuloy ako. Wakas.